For today's video ay nandirito po tayo ngayon sa Rosimin branch dito po sa Timpragilig, San Fabian, Pangasinan branch. At ngayong araw ay sisilipin natin ang kanilang Rossi Macho 175. Gaano nga ba kaganda ang motor na ito? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Ito ang Rossi Macho 175 at ito ang ating ipipicture for today mga ka-LM. Agaw pansin agad dito dahil meron po siya ritong header at nagkaroon ng cutaway design. At dito naman po sa gitna may makikita po tayo dito na decal na macho in gray color and then along with red color. Nagkaroon ng guhit na black dito at saka lining na white. At dito naman po may makikita po tayo dito nakalagay is Euro 3. At dito naman mo sa ibaba, nandirito po yung kanyang main light. So glossy po itong kanyang cover dito sa taas, which is ito po is chrome color. And then mapapansin natin na square type din po at naka-bulb type itong ginagamit niya na headlight. At ganun din, napakalaki po nitong kanyang mga turn signals. Very visible po ito kapag ikaw ay liliko sa kanan at kaliwa. At pagdating naman po rito sa baba, nagkaroon po ng 4 na butas rito. At dito naman po sa ibaba may makikita po tayo dito na Rossi, which is naka 3D emblem po yan. And then covered naman po ito ng chrome color, kaya very attractive yan tignan. At dito naman po sa gilid may makikita po tayo dito na bilog na reflector lights, which is added visibility po pagdating ng gabi. At pagdating naman po dito sa kanyang telescopic fork, ito po ay equipped with traditional telescopic fork. At ang kagandahan po nito mga ka-LM is mayroon din po sila nilagay dito na rubber cover. At pagdating naman po sa kanyang braking system dito sa harap, ito po ay equipped with drum brake. At ang mga sukat ng gulong dito sa harap ay mayroon po itong 2.75/17. So very accessible din yung kanyang rim set at gulong mga ka-LM kasi 17 inches na po yan. At mapunta naman po tayo dito sa kanyang analog meter panel display. Makikita natin agad dito mga ka-LM yung kanyang speedometer at saka yung kanilang mga indicator dito. Mayroon po ritong neutral, mayroon pong high beam and low beam, at the same time nandirito po yung turn signals indicator. At gumagamit pa po ito ng mechanical key at mayroon na rin po siyang lock dito for safety purposes kapag kayo po ay magpa-parking. At pagdating naman sa kanyang manubela, ito po ay naka-naked handlebar. At dito po sa kaliwanan, dito po yung kanyang button para po sa kanyang high beam and low beam, turn signal selector at saka yung horn. At nandirito naman po yung kanyang clutch lever. Sa kabila naman, nandirito po yung button ng kanyang hazard switch at saka yung electric starter. At nandirito naman po yung kanyang brake pagdating sa harapan. At mapunta naman tayo dito sa kanyang fuel tank mga ka-LM. Ang ganda rin ng paint job kasi kung mapapansin nyo, glossy red. At makikita natin dito mga ka-LM nakalagay is Rossi in yellow color. Nagkaroon ng lining dito na black, white, black, and then may gray po rito. So ang ganda rin, ang lakas din ng dating. Ganon din po itong kanyang side cover. So nagkaroon po rito ng lining na black, nagkaroon ng parang arrow na white, and then gray. So almost the same yung pagkaka-design dito sa kanyang fuel tank. So talagang partner yan mga ka-LM. And then syempre nandito yung logo ni Rossi, and then nakalagay po rito yung model name na Macho TC175 in yellow color. At pagdating naman po dito sa kanyang engine, so ang color po ng kanyang engine is para po siyang dark gold. So dark gold po yung kanyang kulay, maganda rin yung kanyang datingan. And then syempre dito sa kanyang engine, mayroon po nakatatak dito na Rossi. So chrome color po tong part na to. At dito rin po natin makikita itong kanyang shifter. Anyway mga ka-LM, ito po ay mayroong 5-speed manual transmission. At nandirito naman po yung kanyang foot pegs para naman sa ating driver. Nandirito rin po yung kanyang side stand at yung kanyang center stand. At makikita natin mga ka-LM na gold chrome color na rin yung kulay nitong kanyang sprocket cover. So ang kagandahan dito sa Rossi mga ka-LM, bakal na, which is aluminum cast iron na po yung chain cover nila rito or yung sprocket cover nila. Unlike dun sa mga ni-review natin before is plastic cover lang po siya. At syempre nandirito rin po yung kanyang chain guard protector. So plastic po ito, glossy black yung kanyang pagkaka-finish. At makikita rin natin dito yung pillion step para sa ating back rider. At napakakapal din po yung metal na ginamit nila dito at glossy finish po itong kanyang swing arm. At pagdating naman po sa kanyang mga suspension dito sa likod, equip po ito ng 4-shock absorber. So ang kagandahan nito mga ka-LM, paglabas ng kasa, 4 na po yung kanyang shock absorber. So hindi mo na kailangang magdagdag kasi nga po pre-installed na siya. Unlike dun sa ni-review natin, 2 lang yung shock, pwede kang magdagdag kung gusto mo. Pero ito, ang kaibahan nito mga ka-LM, 4 na, which is 2 pairs na po yung nilagay dito na shock.
So paglabas po ng kasa, automatic maglalagay ka na lang po ng sidecar, pwede mo nang panghanap buhay itong isang ito. Syempre, coil spring po yung ginamit nila dyan at nagkaroon po siya ng takip dito na chrome color. And then pagdating naman po dito sa kanyang rear carrier, so napakaganda rin, mayroong design, no? Parang stainless yung datingan. So chrome color to mga ka-LM, oh. Ang ganda ng pagkaka-design nitong kanyang rear carrier. So pwede na rin po kayo agad maglagay ng top box dito kung inyong gugustuhin. At pagdating naman dito sa kanyang tail light, napakaganda, square type mga ka-LM. The same time, nakahang po siya, automatic na rin po, pre-installed na, and then included na po yung tail light at saka yung ating plate holder dito, which is dito natin ilalagay yung ating plate. At mayroon din po ritong rear fender, kung mapapansin nyo, ito po is chrome color, tas nagkaroon po siya ng extension dito na plastic, which is good para ma-prevent po natin yung mga talsik na mapunta sa ating mga backrider. At dito rin natin makikita itong kanyang turn signal, so ang lalaki, naka-emboss yan, nakalabas mga ka-LM. At para naman po sa seat height reference, susubukan nating sakyan itong kanilang Rossi Macho 175. Ngayon naka-center stand po ito. Aba, napakahirap pala ibaba nito. Ayan, bago pa kasi kaya medyo may katigasan. Makikita nyo naman mga ka-LM, lapat na lapat yung ating paa below the ground. So meaning to say, ito po ay very comfortable para sa mga 5'6" in height. Even siguro mga 5'3" in above, komportable po rito. Hindi nyo na po kailangang magpababa ng shock or magpalit, or di kaya magpa-adjust ng ating front suspension, dahil talagang very comfortable to para po sa mga kababayan natin, dahil nga po ito ay ginawa for Asian heights. At pagdating naman po dito sa kanyang braking system dito sa likod, dito po ay equipped with drum brake, at yung hub po na ginamit nila dito is silver color na matte. At pagdating naman po dito sa mga sukat ng gulong dito sa likod, mayroon po itong 3x17, so 17 inches po yan harap at likod. At pagdating naman po rito sa kanyang exhaust pipe, ayan o, mapapansin natin napakahaba, very minimalist lang din yung dating mga ka-LM, simpleng-simple lang. At the same time, yung color po nito mapapansin nyo naman at kitang-kita natin, ayan o, kahit medyo madumi at maalikabok, ito po ay matte black color. And then nakatatak po dito is Euro 3 para sa kanyang emission. And then yung kanya pong head protection guard, stainless steel, pero hindi, bakal to pero chrome color mga ka-LM. Nakatatak din dyan is Rossi. At dito din po natin makikita yung ating pillion step para sa ating angkas. At may nakalagay po rito na RFI dito sa kanyang swing arm. At dito rin po natin makikita itong kanyang kick starter. Ayan o. So anyway mga ka-LM, pagdating sa starting option, mayroon din po itong kick starter. At the same time, mayroon din po itong electric starter. Ayan o. So mayroon kayong 2 ways of option pagdating sa starting system. Nandito rin naman po yung kanyang pillion step para sa ating driver. At ito naman po yung ating foot brake, ayan o, para naman po ito dito sa ating drum brake sa likod. At dito naman po sa kanyang right side cover ng engine, may nakatatak po rito na Rossi dito po mismo sa kanyang engine. Ayan, so almost naked talaga itong mga pampasada or pang tricycle na mga motorcycle. Kaya kung mapapansin nyo, side cover lang yung makikita natin, naked na po siya. At pagdating naman po rito sa kanyang upuan, makikita naman natin na maganda rin yung pagkakalagay nila dito ng kanyang seat cover mga ka-LM. Nagkaroon ng partition dito sa gitna, hindi lang natin masyado makita siguro sa camera, pero nahahati po yan sa dalawa. Nagkaroon po siya ng belt dyan, may tornilyo rito. Ang ganda rin ang pagkakatahin nitong kanyang upuan. At saka malapad mga ka-LM, kasyang-kasya rito yung dalawa. At the same time, pwede rin mag-extend. Kung gagawin mo po itong pampasada, pwedeng dalawa yung angkas mo rito. Dahil nga malapad, at the same time, mayroon na rin po siyang rear carrier. Kaya talagang pangkargahan din itong kanilang Macho TC 175. So ito po yung pinakamalakas na motorcycle ni Rossi pagdating po sa mga pantra o pagdating po sa mga business type na motorcycle. At ang presyo po ng ating Rossi Macho TC 125 ay nagkakahalaga ng 48,500 pesos. At kung balak mo naman kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang mag-down payment ng 2,000 pesos. At pagdating naman po sa kanyang monthly installment, ito po ay mayroong 2,435 pesos sa loob ng 3 taon. At para naman po sa mga kababayan natin na nakapanood ng video na ito at interesado dito sa motor na ating ni-review for today, ay maaari nyo po silang bisitahin dito po sa Rossi Main Branch, Team Pragilig, San Fabian, Pangasinan Branch. At ito po ang kanilang contact number na maaari nyong tawagan para po sa lahat ng inyong mga inquiries. At ang kanila pong operation time is starting 8 AM until 5 PM from Monday to Saturday.